lang po sa mga sasakyan ang ninanakaw ngayon sa rent-tangay modus, kundi pati na rin mga kamera. Ang siste, rerentahin pero nanakawin ang kamera saka ibebenta ng buy one, take one online. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez, exclusive. Bit-bit ang mga dokumento at ebidensya, humingi ng tulong sa News 5 ang grupo ng mga kabataang ito. Mga nagpaparenta raw sila ng kamera na click ngayong pang selfie at picture ng mga millennial at Gen Z. Ang problema, ang mga pinarenta nilang kamera tuluyang tinangay. Isa sa mga nabiktima ng bagong rentangay modus na ito, ang 4th-year nursing student na si Jaslyn. Yung una, medyo sketchy kasi wala po siyang profile picture. But then when I asked her to send the requirements such as to valid IDs, billing statement, and along with her relatives info, she was able to send it naman po. Kaya yung instinct ko na baka scammer to ganun, nawala po. Nagsimula lang daw magduda sina Jaslyn nang humingi ng extension ng kliyente niya. Pero nang makuha uli ang pinarkilang unit, And it turned out na yung kamerang binalik niya sa amin is from another camera rental shop. So, when I confronted her, she told us na yung camera namin nasa Baguio na, in which na binenta niya po dun sa lagi niyang pinagbebentahan. bukod kay Jaslyn, nadali rin ng parehong modus si Abdul Wahid. Tinangay rin ang pinarentahan niyang kamera na nagkakahalaga ng 45,000 pesos. Ang masaklap, hindi lang pala silang dalawa ang nabiktima ng iisang kawatan. Sa loob lang ng halos 2 buwan, aabot na sa hanggang 50 ang nabiktima ng iisang sospek. Ang market value ng mga natangay na kamera nasa mahigit 2 milyong piso na. Nakausap ng News 5 ang itinuturong nasa likod ng rentangay modus. Umamin siya sa amin at ikinuwento pa nga ang modus niya. Nag-rent po ako sa isa, tapos binibenta ko nga po. Then mag-rent po ako sa isa, yun po yung ire-return ko, na pag-switch lang po. Madali raw niyang nabibenta ang mga nirentahang kamera dahil halos buy one take one na raw niya ito kung i-alok online. Kumbaga halos pamigay na po, like half the price ng SRP para po mga benta po agad. Nagsampa na ng reklamong estafa at theft ang mga biktima. Pero babala ng mga pulis, hindi lang daw yung nagbenta ng nirentahang mga kamera ang posibleng managot, kundi pati na ang mga bibili nito. Kung yan ay nakaw, let's say, na-trace na ito pala, let's say cellphone or camera, na nakaw pala sa ibang lugar, tapos ibinenta sa'yo, binili mo, pwede ka pong makasuhan ng anti-fencing law. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.